na si Digong po ay malamang may ipatatapon po sa ano ba tawag doon sa Home of the Crazy. Papayagan daw po. Papayagan si Digong kaso itatapon po sa Home of the Crazy. Ayan. Okay, pakinggan natin to. Is naturally raised by the accused. Well, inaasahan namin to kasi first day pa lang, yung initial appearance pa lang, yun agad yung linyahan. May sakit, kinidnap, and therefore, yung punto niya ay deserving to be released. Medyo iba lang yung proseso, pero naisimulan ni Medialdea noon. Naalala nyo parang, yung sakit niya, diabetic siya, na kung naalala po ng mga nanonood na, sabi ng judge, ako alam ko na yan, but I find him fit to stand trial. Period. Mula noon, alam mo na anytime soon, magpa-file sila ng interim release. Ang medyo nakakagulat lang, bakit medyo nakuli. Pero, sige lang, as to timing, well in time naman before September. Pero ito ang medyo kakaiba or hindi namin masyadong na-expect yung reductions. At kulang tayo, 20, dun sa request niya. Okay. So, nakakaalam lang noon ay yung chamber. Interpartes. So, silang dalawa, prosecution at defense, and yes, the chamber. Bakit nila i-redact yun? Kumbaga, hindi daw pinaalam na nag-file ng interim release. Nagulat na lang daw ang prosecutor na nagulat sila na may pa-file ng interim release at itong interim release nito ay malapit lang daw po sa Netherlands. Kaso, pag may ganyan kasing interim release, maraming option, di ba? Halimbawa, ikaw, akusado ka, bago ka bigyan ng release pansamantala, siyempre maraming kondisyon yan. At yung kondisyon na yon ay masyadong alanganin kay Digong eh. Kasi po, unang-una, in my own opinion lang, kasi crime against humanity po ito. Alam nyo, sa totoo lang, naniniwala ba kayo 30,000 lang ang pinatay ni Digong? Hindi po alam nyo, hindi ako kasi ganun eh. Alam nyo si Digong po, hindi po 30,000 lang ang pinatay niyan. Lagi yung tatandaan. Yung EJK pa lang po yun. EJK pa lang po, pinatay ni Digong, 30,000 na. Kasama na yung Davao doon na may binira sila. Kasama na po yung Davao. Kasama nyo na yung Davao, 30,000. Pero hindi lang po yun ang pinatay ni Digong. Andaan nyo, hindi nyo nare-realize. Si Digong po, kung ilan po ang data ng namatay sa pandemya, yun po, idagdag nyo sa ginawang pagpatay ni Digong. Nyolo, bakit? Kasi po, nung nalaman po natin after administration ni Digong na wala na po pera pumapasok sa gobyerno at lahat nilalabas sa Parmali, lahat po ng ginawang yun, dapat po ang sanction nun kay Digong. Tandaan niyo po yan. Dahil siya po ang nagpalif na ilipat sa Parmali lahat ang project. So, wag po kayong magpaniwala na 30,000 lang po ang pinatay ni Digong. Red Bactad, thank you. Diba? Wag po kayong magpaniwala. Para sa akin, di ako naniniwala ng 30,000 lang. Dahil gusto ko, pati yung pandemya na kinuha nila ang pera ng mga taong bayan na dapat nagagamit po natin sa mga bakuna, na dapat nagagamit natin sa mga temporary hospital, niligay po nila sa pandemic at doon sa Parmali. Binigay po nila ang bilyong-bilyong pera sa Parmali na imbis na ang DOH po ang direktang makikinabang ng pera, nilipat pa nila sa Parmali. Pero kung sa DOH na po yung pera na yon, hindi na po natin nilipat sa Parmali, sa utos ni Digong, hindi po ganong kalunos-lunos mawawala ang mahal natin sa buhay. Ako, 2 pinsang ko, 3 tropa ko namatay dyan. Diba? Diba? Isipin nyo po, kanino mo
Sandali lang po ha. Ay, Ma'am Flory Popa, thank you po ha. Diba? Doon nyo po isipin yon. Doon nyo po isipin yon. Kasi po, kung yung pera na yon, bilyon-bilyon, nagamit po mismo ng, katulad po ng, yung ginagawa nilang outside temporary hospital. Meron po kasi tayo nun dati, yung mga tent lang, tapos kino-covered siya. Marami na po sana tayong nagawang ganon. Diba? Marami na po sana tayong nagawang ganon. Kaso po, yung pera natin, tinangay nila Michael Yang at Alan Lim. Saan nila ginawa? Binili po nila ng lupain sa Dubai. Doon po na ang pera natin. Doon po ginamit yung pera na sana magsasalba ng buhay ng ating mga mahal sa buhay. Kaso po, wala po. Si Digong po ang nag-insist na ilipat from DOH ang mga pandemic projects to Parmali. Ganun po tayo nagago. Kaya wag po kayo magpaniwala na 30,000 lang ang minatay ni Digong. Kailangan i-charge natin sa kanya o i-sanction natin sa kanya ang pagpatay ng maraming pandemic nung pandemya. Diba? Bakit, Nyolo? Meron akong trabaho. Pipila ka. Wala yung pera mo sa listahan. Wala sa listahan. Una na yun. Oh. Meron mga ibang kamag-anak. In-injection na ng vaccine, namatay. Hindi kinaya. Oh. Kasi nga po, walang sistema nung pandemya. Itong mga hayop na DDS, pinapano nila na kung wala si Tatay Digong, patay lahat tayo sa pandemya. No, hindi tayo patay lahat sa pandemya. Patay na nga tayo sa gutom eh. Pero mo nagtatrabaho ka, wala ka sa listahan. Ang daming ganyan. Ba't hindi nyo inaano sa kanya? Diba? Kaya yan, si Bongo, kasama yung sisihin yan. Kasabot yan sa Parmali. Oh. Hindi lang Parmali si Bongo, yung tatay ni Bongo. Sa panahon ni Digong, habang pandemya, nakinabang sila ng nakinabang. Parang Parmali rin ang tatay ni Bongo. Parang Parmali, Nyolo. Wala pong sapat na pera ang tatay ni Bongo, pero tinambakan nila ng project ni Digong. Kita nyo? Kita nyo, kaya ako, etong hayop na to, gusto ko na nga mamatay na to, masunog na kaagad. Oh, di ba? Tapos, imbis na yung mga pera natin, magkaroon ng magandang living ang iba't ibang ano natin, wala tayong pakialam sa buhay, sinusunog na lang natin mga kamag-anak natin. Wala man lang burol. Kita mo kung gaano kasaklap ang ginagawa nila sa atin noon. Walang burol. Pag namatay yung mo sa ospital, wala na. Hindi mo na makikita. Hindi mo na mabibigyan ng konting respeto na iburol siya. Wala na eh. Susunugin mo na. Oh. Diba? What do you think? Well, for security reasons, tapos tinanong ko na pwede kayang, kasi magpo-comment kami, sabi ko, ang hirap naman, kasi sa ngayon, ang itsurahan, nagpo-file sila ng interim release for humanitarian grounds because of his advanced age. Yun lang ang nakikita ni, hindi natin alam kung saan. Ano pa yung ibang reason? Tapos ano yung terms and conditions, most importantly. So parang, okay, nagtanong na ako kung pwede bang malaman yon. Mukhang hindi talaga sasabihin. Kaya, no choice kundi, we'll have to go around that by offering our own terms and conditions and looking at the terms and conditions previously granted. Okay, so hindi rin siya pwedeng i-disclose ng prosecutor? Sa prosecutor nakadisclose na, pero sa victims, at sa ngayon nga, nandun pa kami sa application stage, di ba? Until August 3, ang application ng biktima para ma-recognize. After that, pwedeng makapagbuo ng separate na legal team, yung victims. Sa ngayon, represented kami to a limited extent ng OPCV. So, ito yung parang PAW, Office of the Public Counsel for Victims. Sa kanila, mukhang hindi rin disclosed.
Or kung actually, kung malaman man namin, we cannot disclose that we know and we cannot pass it on to the public. Okay. Hindi, pero nga, hindi pwedeng tanongin sa prosecutor ng mga biktima. Hindi. Natanong ko na. Hindi pwedeng. Okay. Okay. Kaya ko siya tinatanong, Attorney Crazy, no? Of course, ang talagang maglilitis diyan itong prosecutor. Pero inisip ko lang, may valuable input yung mga biktima, di ba? Kung sakaling i-release sa isang bansa at alaman ko anong bansa 'yon, pwede malaman kung gaano kalaki yung pwedeng mag-impluwensya nitong si Duterte sa lugar na 'yon in terms of possibly pressuring the victims and siguro unleashing certain damage that could benefit him and siguro destroy the case against him. Di ba? Hindi ba yan mga fair questions to ask? Kaya medyo napaisip ako rin sa redacted saang bansa ba yan? Correct. Kaya kami parang at a loss on how to understand this. Kasi as of now, well, from what it appears, it is only asking for humanitarian considerations because of his age. Parang special treatment naman yun. Hindi qualification or hindi material yung age dito sa ICC. Ang sabi nga ng judge ay, if you are fit to stand trial, okay ka naman. Meaning, makakatayo ka, makakaupo ka doon, naiintindihan mo kung anong nangyayari, makakarinig, okay, hindi ka naman bingi. Kung bingi ka, bibigyan ka din ng parang interpreter for the deaf, yung mag-sign language, etc. So, there are many things that the ICC can do to alleviate yung sinasabi niyang ground. Kaya, uunahan na namin nga kung medical ito, ano bang medical situation na kailangan mong lumabas for a long period of time, yung ba din yung lumalabas. Hindi siya nangihingi ng interim release for like 2 months, 3 months. Parang gusto niya ay for the duration of the trial. Yun yung tono nitong request niya. Wala na, umiiwas na yan si Digong. Hindi niya sinasabi yung dahilan. Matanda ba siya? Hindi na siya nakaka-finger. Kailangan niya ng maintenance niya, robas, fentanyl. Hindi daw sinasabi. Wala yan, nagdadrama yan. Okay. Ano ba pinagkaiba pag nirelease siya sa isa pang bansa, ano? Ano ba maiiba? Magiging parang house arrest ba yan? Mas malaking lugar na gagalawan niya? Yun ang hindi malinaw sa akin. As far as you know, ano ba yung pinagkaiba? Kasi honestly, gold standard nga yung mga nandiyan sa The Hague, diba? In terms of respecting an accused human rights. Kahit siya mismo yung inaakusahan ng violations ng human rights. Ngayon, kung lilipat siya sa isa pang bansa, ano ba pinagkaiba? Maging private resort ba yan? I don't know eh. Ano pagkakaalam? Well, una, medyo maluwag yung term na interim release or even yung very concept of interim release. All releases will be subject to on a case-by-case basis to conditions as decided by the court. So, hindi ko masabi na it will be better or it will be worse. It will always be tailored to the grounds or the reasons. Kung ang reason niya ay matanda siya, at kunyari hindi kaya ng ICC na i-provide yan, the host country or the receiving state will have to provide services na will address yung reason. So, yung katandaan niya kung sakasakali. Mukhang, ako iniisip ko lang off the top of my head, kung katandaan, baka ipadala siya sa isang home for the aged. Malinaw po Ganun po ang sabi ng ICC. Digong, pag matanda ka, nag-request ka, kailangan ko po ng interim release kasi matanda na ako. Hindi ka pa rin ikukulong ka sa home for the aged. Ang saklap ng kapalaran, Digong. Sa sulat siya doon, kailangan ko po ng interim release kasi matanda na ako. Igagrant naman pala. Kaso, ilalagay ka sa home for the aged. Paano babaliw-baliw ka na? Lalagay ka ngayon sa mga baliw. Ilalagay si Digong ngayon sa mga baliw. Pag nag-request ka, kasi po nauutugan na ako Lalagay ka sa mga beer house. Mga nagsasayaw, 70 years old. Ang saklap na kapalaran. Ibig sabihin, papayagan naman pala. Papayagan si Digong, kaso, hinihintay po kung anong dahilan niya. Di ba? Katandaan. Papayagan ka ma-interim release pansamantala, kaso, ililipat ka din sa home for the aged. Abnormal din tong ICC, no? Feeling mo, matanda ka na. Okay, lipat ka sa home for the aged. Ayop! Salbahe. Pag bingi ka, lilipiat ka sa mga lilipat ka sa mga naman dibingi. Or hospital or home. Sasabihin niya kasi hindi, may stairs or maraming stairs sa detention facility or hindi pang matanda, etc. So, home for the aged or hospice or kung ano man. And because alam mo, nagkakaw matanda kasi daw, iniisip daw ng ICC, mahihirapan ka na sa hagdanan,
nahihirapan ka sa facilities, mataas, hindi mo na mamakyat, ililipat ka na sa ay, kawawa. He's only saying that. Sabi niya matanda siya, he won't be allowed to leave the premises of the hospices. Or maybe he may be allowed to go to Ay, Ma'am Linda Mori, maraming salamat po hospital. He may be allowed to summon a doctor. He may be allowed additional yan. Kapag naano mo daw na parang may sakit ka, feeling ko, I'm sick. Lilipat ka naman daw sa ospital. Saklap. Akala mo ba, ligtas ka na no? Wala na ako sa ICC. Kasi, feeling ko, may sakit po ako. Hindi ko na... may sakit ka? Okay, hospital ka. Hospital. Kaya pala sinasabi, malapit lang sa ICC. Kaya pala sinasabi nila, malapit lang ang paglilipatan ni Digong sa ICC. Umbaga, malapit lang. Home for the aged. Kung may sakit, hospital. Kung nababaliw, sa correctional. So, yung similar restrictions, kaya ito ang posible namin i-offer. One, hindi siya pwedeng magpa-gala-gala. I-surrender niya dapat ang passport niya. Oy! Yung kung sakasakali ay, hindi pala kung sakasakali. Ngayon, hindi siya pwedeng kausap ng media. And that's the reason, para hindi siya makapag-insight ng kanyang mga supporters. Right? Particular yan patungkol doon sa witnesses. So, there's no tampering of witnesses or evidence. Baka ganun din ang maging restriction. Dapat ganun din ang maging restriction doon sa kabilang bansa. Pero among the countries, ako wala akong nakikita kumbaga material difference kung mapunta man siya sa ganito, ganyan, or ganyan, except Philippines, of course. Kasi malaking kaibahan yun kung sa Pilipinas siya dadalhin. At buti na lang, mukhang out of the table na yun, out na siya sa eksena kasi meron silang claim in the request that the... wala po Unang malinaw po yung sinasabi ng ICC. Unang-una, pwede ka mag-travel. Kaso, isosurrender mo yung passport mo. So, kung tumakas ka man, patay ka rin. Hahanapin ka rin kaagad-agad. Ngayon, bawal ka mag-media kasi makaka-impluwensya ka ng mga lugat, tangan-tae. Di ba? Napakalinaw Yan location, sabi nila, hindi naman kami makakapag-camper kasi the location is well away, far from the geographic scope of the case or the situation, which is Davao and the Philippines. Tsaka ba't ka ibabalik sa Pilipinas? Malapo po Pilipinas, hindi na siya makakabalik dito. Sabi ko sa inyo, abo na Malabo na po siya makabalik dito, si Digong. Malabo na po. Abo na yan, ayaw nyo maniwala. Garapon! Tutupidikan. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Wag kayo magpapaniwala sa fake news Yung sinasabi nilang pabalik na lalo na si Jason sa dadalawa na ng ngipin, ayaw paggamitin sa mabuti. Diba? Lalong-lalo na po si Jason sa dadalawa na lang ang ngipin, ayaw pang gamitin sa mabuti. Parehas pang bulok. Yan malabo na po kasi unang-una hindi papayag ang prosecutor. Hindi po papayag sila Conti na babalik siya sa Pilipinas. Hindi na po makakabalik si Digong. So malapit lang sa Netherlands, either hospital, home for the aged, o hospital lang may pagkabaliw. Doon na lang. Yes, pina-aresto ka nga dito. Isa pa rin yun. Parang weird naman, ibabalik ka sa Pilipinas. Isa pa ako i-out nga. Kanina sinisilip ko, mukhang yung Netherlands, hindi din feasible na doon siya magstay. Kung baga lalabas siya kasi may, depende din yan pero I mean, historically, yung the Netherlands, parang sinasabi niya, actually, yung mga security guard, hindi pala security guard, security personnel sa detention facility, halos mga Dutch prison officials, seconded, parang naka-deploy. Kaya parang sabi nila, kami din naman nagbabantay dyan, ang agreement natin, isa-secure namin yung facility, hindi yung baka mamaya may babantay na naman kami iba. Huwag na kami. So may ganun silang dating comment yung Netherlands dun sa isang previous application. So sa iba pang lugar, posible ma-detain yan. Magkano na ba? Ayoko sana mag-speculate pero yung ibang bansa, zone.
Belgium. Oo, parang nag-post na sila once. Kaya lang ito naman. Ito, ay nako, parang ano daw, Belgium, nagpaparamdam. Wow, Belgium. Crush, alam mo, nalala niyo po ba si Miss Belgium? No? Ang ganda no, no? Di ba binanggit ko na dito yan dati, si Miss Belgium? Grabe, crush na crush ko yun. Parang manika, Miss Belgium. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba? That was 1995 when Charlene Gonzalez represents the Philippines to the Miss Universe. That was 1995. Diba? And that year, Miss Belgium and I always together. Even in the comfort room, in my bed sheet, everywhere. I was accompanied by Miss Belgium. The picture. Diba? So, sa Belgium daw po. Sa Belgium. Hindi. Michelle ba pangalan nun? Hindi! Michelle Van Ameron yun. Miss Australia yun. Ano ba kayo? May na ba kayo sa history? Miss Australia yun! Miss Australia yon, hindi si ano yon. Pero kabads ni Charlene Gonzalez yon. Ang hina nyo naman sa history. Yun ang pangasawa ni Ogie, Miss Australia. Iba yung si Miss Belgium. Ba naman to? Mahina. Abisado ko yan eh. Abisado ko yan. Abisado ko yan. Miss Australia, asawa ni Ogie. Miss Philippines si Charlene. Tapos si Miss Belgium yung maganda. 1994 ba? Check natin. Google nyo lang yan si Miss Belgium. Lalabas na siya dyan. Kasi, yan Miss Belgium. Images. Ayan lumalabas palagi Tingnan nyo, lumalabas palagi. Basta itype nyo na Miss Belgium, siya na yung lalabas. Ayan 1994 nga, sorry, 1994. Miss Belgium, ayan ang ganda nyo, lagi kong kasama yan Si Cristel, Miss Belgium, ganda yan, ayan Cristel Rolands. Ganda niyan. Ito yung may picture ako, yung mata. Ayan, ito. Ayan, may picture ako niyan. Kasama ko yan sa CR. Lahat yan. Bago ako matulog. Kasama ko yan. Sa school. Ilalagay ko pa sa binder ko yan. Diyan ka, Miss Belgium. Love you. Yan, naalala nyo na. Yan yung sikat na sikat noon, si Miss Belgium. Ang tanda-tanda nyo na, hindi nyo pa maalala. Ayan po sabi ko sa inyo, si Digong po ay nag-a-apply po sa sinasabi yung Belgium. Tingnan pa natin. Sinong si Gicheru, si Paul Gicheru, pupunta sa nag-offer sa kanila. Di pa na nag-offer, parang nag-request, tapos they agreed, sige, dito ka. Pero later on, kay Alfred Yekatong, dininay, sabi ng Belgium, ayaw na namin, ano ba to? Kami na lang lagi. Kaya sa ngayon, it's all up in the air. And what's more important for me is, hindi na nga yung parang conditions it's the character of the crime. Sa ICC, there has never been an accused or a suspect allowed interim release or conditional release na ang kaso ay crimes against humanity, war crimes. Okay, yan po, marinaw. So wala pang sa ICC na pinayagan ng isang mamamatay tao na maraming pinatay, katulad ni Digong na pinayagan. Ngayon nagbabaka-sakasili sila. Pero kung nagbabaka-sakasili sila, kaso pag pinayagan po sila, hindi rin po malayo. Kasi po yung Netherlands, Belgium, malapit lang yan. Kumbaga monumento to Baclaran.
Pamela Lane, malayo ba yon? Ha? Oy, Pamela Lane, from Belgium to Netherlands. Ilan yan? Monumento to Baclaran lang ba yon? Kasi di ba doon ano, malayo ba yon? Genocide and crimes of aggression. Yung 4 main crimes. Ay, your Filipina page, malayo ba yon? Ay, si your Filipina page, siga ano yan eh, Netherlands eh. Okay. Yung pinayagan lang so far, yung parang obstruction of justice nila. Article 70 crimes. Kung na Ayan, malapit lang, di ba? So, hindi nga lalayo sa Netherlands. Hindi po lalayo sa Netherlands. Kaya if ever, this would be a first for the ICC. It would be the first kung sakaling mapagbigyan. Pero most likely kailan ba yung magiging decision diyan sa request for interim release? Soon, kasi sabi niya urgent talaga. Pero definitely, the parties will have to be asked for observation. So yung other parties would be prosecution, the receiving state. So kailangan sumagot kasi may claims yung defense dun sa dalawa. And the victims, most likely. Ako, tinitingnan ko yung rules kasi parang pwede bang hindi payagan. So, pero most definitely, they will have to ask the victims for their views and concerns. Among others, yung isa pa ding usual nilang tinatanong, dito kasi may nag-offer na eh. So minsan, nire-refer din sa tinatawag na Assembly of State Parties. Ito yung membership ng lahat ng ICC. Yan ay kung nagsha-shopping ka pa ng estado na tatanggap sa'yo. Pero apparently, nagawa na yun ahead of time. Ang teorya ng iba, si Pulong in his 16 country trip, nag-ikot-ikot na at nag-shopping na ng bansa. Pero ay, puti ko! Ala, na-expose na! Yung pala yun! Nagalit si Pulong sa babae tulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksaking bigla. Ayun, pwede ba lumiyo, hindi ka sa kilado. Iyot man, ako si iyot man. Ayun po pala! Kaya para nag-shopping si Pulong, nag-shopping pala ng bansa para lilipatan na yung tatay niya. Haru, 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 ito Pulong. Nag-shopping ng bansang lilipatan ng tatay niya. Iyut-iyut. Si Pulong iyut. Yung pala yun! Ayan, na-expose na si Pulong. Yung pala yun. Yung po ang malinaw na dahilan kaya po nag-travel si Iyot Man, ang tamad nyong congressman. Expose! Haru, 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 ito Pulong. Nag-shopping ng bansa, lilipatan ng tatay niya. Mamaya ka sa akin. Mamaya ka sa akin, Iyot Man. Version 2. Hindi niya nagawa yun, the ICC would have had to ask the Assembly of State Parties. Okay, isa ko pa tanong, no? Consideration. Grabe, no? Sanay po talaga na sanay. Sinupulong po talaga sanay na sanay. Sindikato talaga. Di ba? Alam niyo po paano niyo po nagagawa yan? Kasi nga po si Pulong, isang triad, napapalibutan po sila ng mga Chinese, na Michael Yang. Alam na po nila ang mga sistemang ganyan. Kapag may ganito ka, pwede kang magganito, mag-request ng ganito. Alam niya nila yung mga kaso. Kabisado na nila yung mga kaso. Kita mo na pag-aralan kagad ni Pulong na nag-shopping na siya ng mga bansa, kumontak na siya ng mga bansa, kaya pala 16 yung pinuntahan niya para kausapin po ang 16 countries na yon na pagtatapunan ng tatay niyang namiminger ng katulong! Diba? Kasi triad eh. Ganun po yung triad. Kita mo sila Michael Yang, patalon-talon lang. Michael Yang, Dubai, patalon-talon. Kasi ang kadalasan po, ang mga sindikato, napupunta yan, Cambodia, yan, Malaysia,
Yan. Ayan po yung mga, ano yan, Thailand, mga Asian countries, lalo-lalo na tong Cambodia kasi po, etong Cambodia, nandyan po, ang daming pogo dyan, ang daming money launderer dyan. Kaya dyan po nagtatambakan yung mga triad sa Cambodia, tsaka syempre, sa Konghei, Pakyu. Ayan po ha, booking ka na, Pulong! Kaya ka pala umalis ha, for your papa, dahil Father's Day.